Wala ni isa sa henerasyon ko ang nakasaksi ng misyon papuntang buwan. Pero magbabago na yan ngayon. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga nangyayari sa likod ng eksena at tatalakayin ng mas malalim kung paano nagsasanay ang mga astronaut para maghanda sa pagbabalik sa buwan. Sa mga susunod na taon, binisita ko ang campus ng mga astronaut ng European Space Agency sa Cologne, Germany. At nagkaroon ako ng eksklusibong access sa kanilang makabagong pasilidad para sa pagsasanay na hindi pa kailanman na ipapakita sa YouTube. Naglakbay ako sa buwan gamit ang virtual reality simulator, naglibot sa kopya ng International Space Station kasama ang astronaut, at bumisita sa diving pool na gamit ng mga astronaut para magsanay sa zero gravity. At nakapasok pa ako sa bagong lunar facility ng European Space Agency, kung saan ginaya nila ang ibabaw ng buwan dito sa Earth. Ito ang unang pasilidad sa mundo na hindi pa napapasok ng iba, kaya espesyal talaga ang video na ito. Kaya kung pangarap mong maging astronaut, para sa'yo ang video na ito. Pagdating ko sa sentro ng astronaut sa Alemanya, hindi ko alam ang aasahan at sobrang namangha ako sa aking nakita. Unang hintuan nila ang Extended Reality Lab. Sinimulan nila ang programa noong 2015 para tulungan ang mga astronaut maghanda sa mga misyon gamit ang virtual at augmented reality. Pinayagan pa nila akong subukan at maglakbay sa buwan. Sige, di ko alam kung nasubukan mo na ang virtual reality. Kaunti lang. O, nandito ako sa buwan. Sige, nandito tayo sa buwan. Kaya ito ay isang 16 na kilometro sa 16 na kilometro na bahagi ng Shackleton Crater. And ito, sa totoo lang, hindi lang namin ito inimbento. Ito ay muling binuo mula sa isang digital elevation map sa madaling salita. Kaya in-scan namin ang buwan gamit ang mga satellite. At muling nilikha namin ito. At para sa mas detalyadong bahagi, gumamit kami ng mga larawan mula sa Apollo para maging kasing totoo hanggat maaari. Narinig mo na, ini-explore ko ang Shackleton Crater sa virtual reality. Isang totoong impact crater ito sa timog poste ng buwan, na destinasyon ng mga astronaut ng Artemis sa mga darating na taon. Wala pang taong napunta sa timog poste ng buwan. Dito matatagpuan ang Apollo landing sites. Kasama rin dito ang ilang kakaibang problema. Isa sa mga malaking problema na napag-usapan namin ay sa timog na poste ng buwan, ang araw ay hindi tumataas sa abot tanaw. Ito ay dahil ang buwan ay nakatagilid lamang ng mga 1.5 degree kumpara sa 23.5 degree ng mundo. At ito ang nagdudulot ng malalaking sobrang dilim ng mga anino. Mga aninong maaaring umabot ng maraming kilometro ang haba at sobrang dilim ng mga ito na maaari kang magtago ng isang school bus sa loob ng mga anino at hindi mo malalaman na nandoon pala ito. Ang Shackleton Crater, particular, ay may kakaibang topolohiya kung saan ang labas ng bunganga sa paligid ng gilid ay halos palaging maliwanag, habang ang loob naman ay laging nasa anino. Grabe yun. Pero tingin ko, gets ko yung sinabi mo sa anino. Parang pwede ka nga magtago ng bus dito. Oo, pwede kang pumasok ng kaunti sa bunganga kung gusto mo. Sige. Pare kong itaas ang araw para mapadali. Sige. Sige, tingin ko pwede ka nang tumigil dyan at ibababa ko ulit ang araw. Sa ilalim lang ng abot tanaw. At kita mo kaya sa paligid mo halos wala kang makikita. Wala talaga akong makita. Oo. May natutunan akong sobrang astig mula sa karanasang ito. Kung hihilingin kong isipin mo ang sarili mo bilang isang astronaut sa buwan, na nakatingin pabalik sa daigdig at sa araw na gumagalaw sa kalangitan sa loob ng isang araw, anong uri ng galaw sa kalangitan ang inaasahan mong gagawin ng araw at ng daigdig? Inaasahan mo bang lilitaw at mawawala rin sila tulad ng buwan at araw para sa atin sa daigdig? Makikita mo na umiikot ang araw sa paligid ng abot tanaw na siya talagang galaw nito. Pwede mo nang bitiwan ng pingga gaya ng ginagawa nito sa Timog Polo. At pagkatapos ang mundo ay gagawa ng parang yoyo na galaw na hugis 8. Totoo, palaging isang bahagi lang ng buwan ang nakaharap sa mundo kaya hindi ito gumagalaw sa abot tanaw tulad ng araw. Tama ba? And meron ka ring mga eclipse. Gets ko na. Hindi ko naisip na ganito lang pala ang galaw ng mundo, na aakyat baba lang. Sa kapag masusing tiningnan ang mundo, mapapansin mo ang isang bagay pag-akyat nito. Subukan mong tukuyin kung aling bahagi ng mundo ang nakaharap sa atin. Baliktad ito. Oo, at bakit nga ba? Dahil nasa South Pole tayo, kaya nakatayo akong baliktad sa buwan. Tama. Madalas nating hindi iniisip na ang gravity ng buwan ay isa lang sa 6 ng gravity ng mundo. Binabago nito ang ating pag-unawa at pakiramdam sa galaw ng mga bagay. Maganda ang virtual reality system na ito para maranasan ng mga astronaut kung paano gumalaw ang mga bagay sa microgravity. Kumuha ng bato at subukang ihagis sa lunar gravity. Gaano kabigat ang mga batong ito sa buwan? Hindi ako sigurado. Ibig kong sabihin 6 lang ang bigat nila nito. Pero Diyos ko! hindi ako masyadong sigurado. Makikita mo mas malayo kang makakahagis dito kaysa sa Earth.
Pakiramdam ko ay parang, ay, Ayos, tinamaan mo. syempre, mas limitado ang kalayaan ng mga astronaut sa buwan kaysa sa Earth dahil nakadepende sila sa kanilang spacesuit. Kasama ito sa maraming hamon. Isusuot ko talaga ang iyong spacesuit. Kaya ngayon, kapag tiningnan mo ang iyong mga kamay, meron kang ang Exploration Extravehicular Mobility Unit suit na siyang gagamitin nila. Kung lilibad ka sa gilid, makikita mo ang sarili mo. Kumaway ka sa sarili mo at sa amin, hello. Oo. Maraming pwedeng pag-usapan sa astronaut suits at spacewalks, pero mamaya natin yan tatalakayin sa video kapag nakausap na natin si Herb Stevenen, spacewalk instructor ng European Space Agency na nagsasanay sa European astronauts para ihanda sila sa kalawakan. Pagkatapos ng virtual reality experience, binisita namin ang life-size na replika ng European Columbus Lab ng International Space Station. Sino pa bang mas angkop magpakita sa amin kundi ang totoong astronaut na si Rosemary Couven? Si Rosemary ay napakatalino at isa talagang astrophysicist. Karaniwang sinasabing mga inhinyero o piloto ang mga astronaut, pero pwede ring maging astronaut ang mga siyentipiko. Ang paglalakbay ko sa Europa at pagkuha ng videos para sa inyo ay kamangha-mangha. Excited na akong ipakita pa ang iba pang karanasan sa mga susunod na linggo. Para sa akin, ang kalawakan ay isang kahanga-hangang lugar kung saan ipinapanganak ang galaksya, bituin at planeta. Sa pananaw ng astronaut, mahalagang tuklasin ang lugar na ito para malaman natin ang pinagmulan natin, paano nabuo ang daigdig, at matutunan ang mga bagay na hindi natin makukuha sa Earth, lalo na sa microgravity. Itong bahagi na ito ay Node 2 at ito naman ang Columbus. Ito ang pinaka-importanteng bahagi ng mock-up na ito, pero interesante rin ang Node 2. Sa tingin ko, laging maganda itong bahagi na ito tingnan dahil ito ay isang mock-up ng crew quarters. Sa madaling salita, ganito ang itsura ng kwarto sa kalawakan. Medyo parang isang phone box ang espasyo nito. Para ba ito sa isang tao lang o para sa marami? Isang tao lang, oo, at hindi pa ganap na mataas ang kalidad ng mock-up. Kaya kadalasan, meron kang 1, 2, 3, 4. Naintindihan ko. Kaya may isa sa bawat gilid at 4. Dahil siguro wala namang Siguro tatawagin mong tirahan ng mga crew. parang isang totoong axis, hindi naman kailangan. At ito naman ang Columbus. Ito ang European module kung saan lahat ng European nagaganap ang mga disenyo o eksperimento ng European. At bawat isa sa mga unit na ito ay tinatawag na rack. At sa loob ng bawat rack ay may iba't ibang posibilidad para sa siyensya. Halimbawa, glove box ito. Ito ay isang ganap na selyadong kapaligiran kung saan ang isang astronaut ay magsasagawa ng aktibidad dito. Maaaring naglalaman ito ng mga mapanganib na chemical na kailangang ikulong o kailangan nito ng napaka-espesipikong uri ng kontrol sa temperatura, halimbawa. Kaya maaaring magkaroon ka ng mga biological na eksperimento sa ganitong uri ng kapaligiran marahil. Totoo ba sa sukat ang mock-up na ito? Alam mo ba, ganito ba talaga? Medyo mas malaki ito kaysa dito. Mas lumala pa kasi gusto ko sanang sabihin na sa labas parang malaki. Pero pag nasa loob ka na, lalo na kapag may mga kable. Oo, dahil bawat rack ay sumasakop ng espasyo sa labas parang ganito. Oh, syempre. Sabi ng mga tao, dahil sa ganitong kapaligiran, parang ito na ang sahig natin. Sa totoo lang, kalahati ng espasyo dito sa itaas ay hindi nagagamit, kaya parang nadadagdagan ng espasyo. May sense naman yun. Pero sa tingin ko, isa sa mga bagay tungkol sa pagiging astronaut na minsan ay maling akala ng iba ay hindi mo naman talaga kailangang alam lahat tungkol sa siyensya. Alam mo, hindi ikaw ang siyentipiko, ikaw ang tumutulong para maisagawa ang siyensya. Nakita kong napaka-interesante ng puntong ito dahil totoo naman. Ibig kong sabihin, hindi naman inaasahan na ang mga astronaut ay mga henyo na may walang hanggang kaalaman tungkol sa lahat ng aspeto ng siyensya. Sa halip, sila ay mga individual na may mataas na kasanayan, na may mga kagamitan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang tapusin ng maayos ang mga gawain kahit nasa mahihirap na kapaligiran. At dinevelop nila ang mga kagamitang yon habang sila ay nagsasanay dito sa lupa. Kaya sino pa ba ang mas mainam kausapin kundi si Hervé mismo? Si Hervé ay kawili-wiling tao. Siya ang namamahala sa Neutral Buoyancy Lab sa European Space Agency at mahigit 20 taon na siyang nagsasanay ng mga astronaut para sa spacewalks. Siya lang ang nag-iisang sibilyan sa mundo na nakaranas ng spacewalk training gamit ang Extravehicular Mobility Unit suit ng National Aeronautics and Space Administration at Russian Orlan suit. At isa lang talaga siyang astig na tao. Kaya ang pangalan ko ay Hervé Stevenen. Nasa European Astronaut Center ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako bilang European Space Agency spacewalk instructor para sa mga astronaut ng European Space Agency.
Welcome sa Neutral Buoyancy Facility na ito ang bulwagang ito na may malaking tangke ng tubig, 10 metro ang lalim. At sa tangke ng tubig na ito, sinasanay namin ang mga astronaut sa tinatawag naming Extravehicular Activity or Extravehicular Activity Pre-Familiarization Program. Kaya ang layunin talaga ng pasilidad na ito ay ihanda ang mga astronaut para sa spacewalks at maging pamilyar sila sa mga gamit na gagamitin nila habang nasa kalawakan. Narito ang Columbus Module, isang full-scale na replica. Totoo bang sukat ito? Oh, totoo. At kapareho talaga ito ng totoong isa, 1-to-1. At meron kang panlabas na plataforma doon. Pagkatapos, kailangang bihisan namin ang astronaut sa tamang ayos. Unang hakbang ito sa pagsasanay. Hindi sila sumisisid gamit ang spacesuit sa Alemanya. Pero nagsasanay sila sa katulad na kagamitan bago pumunta sa Houston para gamitin ang extravehicular activity suits sa diving pool. Paano natin inihahanda ang mga astronaut para sanayin sa ganitong simulated na spacewalk? Kaya gumagamit muna tayo ng isang jacket na gaya niyan isang buoyancy jacket tulad ng ginagamit ng mga diver, at ang jacket na ito ay may layunin na mapalaki o mapaliit ng mga safety diver upang masigurado na ang astronaut ay laging neutral ang buoyancy sa tubig. Iyan ang kagandahan ng underwater na kapaligiran at iyan ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang spacewalk training sa ilalim ng tubig. Kapag neutral ang buoyancy mo, pwede kang lumutang sa gitna ng tubig na parang nasa kalawakan, lalo na kung mabagal ang galaw mo. Dito mo ikinakabit lahat ng gamit mo, lahat ng tali mo, lahat ng hook at iba pa. And ito ay nasa harap ng dibdib. Yan din mismo ang posisyon na meron ka sa spacesuit. Sa spacesuit, direkta itong nakakabit gamit ang sinturon. Kaya ganito ang gamit ng mga astronaut. Bukod dito, meron tayong backpack na ginagaya ang laki at envelope ng life support system na medyo malaki sa likod. At ganito sila lumulutang sa tubig na parang nasa kalawakan sila. At ang isa rin sa mga mahalagang bahagi na meron kami ay ang mga guwantes. Itong mga guwantes na ito ay ang panlabas na bahagi lang na nagsisilbing protection laban sa init at sa mga micrometeorite na maaring matagpuan sa kalawakan. Ang tunay na guwantes ay may maraming patong sa loob at napupuno ng hangin sa ilalim ng presyon. Kaya merong malaking resistensya na ginagaya namin sa pamamagitan ng paglalagay ng isa pang guwantes sa loob at isang uri ng T-bar dito na tinatawag na palm bar. Sabi ni Herve, mahirap talaga magtrabaho gamit ang mga kasangkapang ito. Kapag napalaki na ang extravehicular activity suit, nawawala talaga ang marami mong liksi sa kamay. Kaya dito sa Earth, sinisimulate nila yon sa pamamagitan ng paggamit ng 2 patong ng guwantes at ng palm bar na yon. Talagang nababawasan na ang liksi ng kamay. Hindi kasing tindi ng sa totoong spacesuit, pero mahirap na rin, medyo challenging. Sobrang hirap humawak ng kahit ano kapag may pressure. Sabi ni Herve, sobrang napapagod ang mga braso mo dahil parang libu-libong beses mong pinipisil ang tennis ball sa ilang oras lang. Kailangan ko talagang subukan ng guwantes. Tanong ko lang, pwede ko bang subukan ng mga ito? Siyempre. Kasi alam ko, Papakita ko muna sa'yo, tapos subukan mo. Ganon ang paraan ng pagbukas ng kawit. Okay? Sige, subukan mo na ngayon. Bumaba ka. pababa ng ganito? Pero kadalasan, isang kamay lang ang gamit mo, di ba? Oh, sige, hindi naman masyadong masama kahit walang guwantes. Sige, isuot natin to. Subukan nating abutin ng dulo. Nasa loob ka na eh. Sige, tapos isuot mo pa to bilang dagdag. Subukan nating ipasok ng buo. Oh, tingin ko nandito ka na. Oh. Kaya nababawasan ang liksi mo, hindi masyadong malakas ang pressure. Pero ayos lang ngayon, isipin mo na lang na hawak mo to sa kamay mo at subukan mo. Isang kamay lang. Sige, isang kamay. Oh, pero subukan mo. Mahirap. Subukan mong ilagay dito. Ika-click ko ulit pababa. Oh, sige. Tapos, Mas mahirap ito. kita mo kung gaano ito kahirap. At Sabi mo kapag napalaki pa, mas lalong mahirap. mas mahirap kasi parang pinipisil ang tennis ball. Oh, talagang nakakapagod sa kamay. At iyon ang susi. Hindi lang dapat malakas ang katawan mo para doon, kundi masasabi ko rin na mula sa pisikal na pananaw, ang paggawa ng spacewalk ay parang tumatakbo ka ng sunod-sunod na 100 metrong karera sa buong haba ng isang marathon. Sige, ayos lang. Bigyan mo ako ng high five. Parang Bigyan mo ako ng high five.
Mas magiging panatag ang loob ko kung nandyan ka sa tabi ko. Ay, pwede kayong maging magkaibigan. At nangangako ako na hindi ako nag-overreact. Talagang mas mahirap ito kaysa sa inaakala ko. Parang natututo ka ulit gumamit ng mga kamay mo. Talagang hindi komportable. Kailangan mo laging nakakabit or nakakabit ka sa istruktura. Yung nakikita mo siguro sa pelikulang Gravity o sa iba pang mga science na pelikula kung saan lumulutang palayo ang astronaut. Hindi ito makatotohanan, isa itong sakuna. Bagamat maganda ito sa pelikula, hindi dapat at hindi pa ito nangyari sa kalawakan. Bakit? Kasi una sa lahat, nakakabit ang mga astronaut sa isang kable, isang safety line na may reel na parang pangisda, kita mo? Ang kable na ito ay nakakabit sa isang handrail agad paglabas nila sa airlock at pagkatapos ay lilipat sila. Isipin mo na lang, kapag nawalan sila ng contact sa istasyon, aanod sila pero babalik din sa pinagkakabitan nila. Lahat ba sila dito lang nakakabit? Oo. Nang sabihin ni Hervé na manipis lang na kawad ang nag-uugnay sa mga astronaut sa space station, natakot ako. At alam ko, naiintindihan ko na talagang matibay yon. Pero nakakatakot pa rin talaga para sa akin. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit may patakaran sila na dapat laging may 2 punto kang nakakabit. Ang pangalawang punto ay ang kamay mo na ganito. Kaya ang dapat nilang gawin kung gusto nilang lumipat, kailangan nilang hawakan ang isa pang handrail at bitawan itong isa. Bawal itong gawin ang itulak at abutin ang isa pa. Parang sa mga science fiction na pelikula, tumatalon-talon lang sila at hindi tama yun. Ang kable ang pinakamatalik na kaibigan ng astronauta dahil ito ang safety line niya. Dahil dyan, ligtas ka, isipin mo na lang kung hindi ka masyadong maingat at ito ay iikot ka. Pupunta ito sa tabi ng backpack mo sa likod. Hindi mo ito nakikita, hindi mo ito kayang tanggalin. Para kang pagong na nakatihaya sa buhangin. Naipit ka sa likod mo. Naipit ka, kaya kailangan mong tawagin ang kaibigan mo. Maaring nasa kabilang bahagi ng istasyon ang kaibigan mo, bumabalik at tumutulong sa'yo. Ayos lang sana yon, pero maraming oras ang masasayang. Ngayon, isipin mong hindi na makakilos ang kaibigan mo dahil may problema siya at hindi na siya makabalik sa istasyon. Kailangan mong iligtas ang kasama mo. Pupunta ka ron para iligtas siya. Ikakabit mo ang kasama mo na parang bag, isang malaking bag na may mga gamit na ito at hihilahin o itutulak mo siya papunta sa istasyon sa loob ng airlock. Ngayon, isipin mo na kapag ginawa mo yun, nakadikit ka na rito. Hindi ka matutulungan ng kasama mo. Ibig sabihin, pareho kayong mamamatay sa labas dahil walang pangatlong spacesuit sa loob ng istasyon para may magamit ang isa. Kung gusto mo pa ring lumabas, 2 oras ang kinakailangan para magsuot ng spacesuit. Tinanong ko ngayon si Hervé tungkol kay Luca Parmitano. Isa siyang matalinong Europeanong astronaut na maraming nagawang spacewalk at may isang kilalang kwento tungkol sa kanya. May ginawa na akong maikling video tungkol dito pero kung di mo pa napanood, ibubuod ko na lang. Isipin mo ito. Isa kang astronauta na lalabas para mag-spacewalk at gagawa ng kaunting maintenance habang humahanga ka sa tanawin ng napakagandang planeta natin sa ibaba mo, nang bigla mong mapansin na napupuno ng tubig ang helmet mo. Naranasan talaga ito ni Luca noong 2013. Mahirap sabihin parang maraming tubig. Gets ko na. Nakikita ko na ngayon gumagalaw. Si Luca Parmitano ay naguulat na may naipong tubig sa likod ng kanyang ulo sa loob ng kanyang helmet. Makalipas ang 24 na minuto na puno ng tubig ang helmet niya at natakpan na ang mata, ilong at bibig niya. Kinansela nila ang misyon at agad siyang bumalik sa ligtas na lugar. Pero ang mas masama pa dito, kakalubog lang ng araw sa likod ng mundo kaya wala siyang makita kahit ano. Hindi siya makapagkomunika at muntik na siyang malunod sa kalawakan. Umasa na lang siya sa alaala kung nasaan ang mga hawakan at dahan-dahang bumalik sa airlock sa gitna ng dilim. At ang pinakabaliw na bahagi ay parang wala lang talaga sa kanya. Ibig kong sabihin, sobrang steady ng tibok ng puso niya buong oras. Pakinggan natin ang sinabi ni Hervé tungkol sa sitwasyon. Gusto kong itanong si Luca. Dahil may kwento na napuno ng tubig ang mask niya habang naglalakad sa kalawakan, di ba? Sa tingin mo ba kasama yon sa training nila? Alam ko rin, steady ang tibok ng puso niya buong oras at nakapokus siya. Sa tingin mo ba dahil sa lahat ng training at paulit-ulit na pagsasanay, kaya nagkakaganoon ng mga astronaut? Nakakatulong yon. Una sa lahat dahil kaya kailangan mong isaalang-alang ang pinagmulan ng mga astronaut. Si Luca ay dating test pilot at silang lahat ay pinili base sa kanilang napakahusay na dalubhasa sila sa kanilang larangan.
At dumaan sila sa psikolohikal na pagsasanay, psikolohikal na ebaluasyon, pasensya na, noong pagpili, at dumaan sa ganitong psikolohikal na ebaluasyon habang pinipili. Ang mga napili para umusad pa ay yung mga may magandang paraan sa paglutas ng mga problema. Kapag ang mahalagang bagay ay nasa alanganin ka, anong gagawin mo? Natataranta ka ba? Nagpapanik ka ba? Napupunta ka ba sa sobrang emosyon na nawawala yung parte ng utak mo na kailangan para lutasin ang problema? O kaya mo bang alisin ito at mag-focus sa problema? Pero ang nangyari kay Luca ay lagi siyang naghahanap ng paraan at nag-iisip ng susunod na hakbang. Kaya dumating siya sa punto na dahil ang tubig niya ay galing sa cooling loop ng life support system, ito ay isang water cooling loop na tumutulo sa likod na may hangin na dumadaloy papunta sa likod doon. At dahil sa kalawakan, sa kawalan ng bigat, ang tubig ay umiikot lang sa ibabaw dahil sa capillarity forces. Kaya napupunta ito ron, pumapasok sa tainga, hindi mo na naririnig. Tapos, bumababa, malapit sa mga mata, malapit sa microphone booms. Kaya kapag nagsasalita siya, hindi namin marinig. Talagang hindi marinig ang tunog. At pagkatapos ay nagpasya silang bumalik. Itinigil nila ang spacewalk at inutusan nila ang kanilang kasama, ang astronaut ng National Aeronautics and Space Administration, na linisin ang lahat, linisin ang lugar ng trabaho, dahil lahat ng mga gamit na ito ay kailangang dalhin pabalik sa loob. At siya ay naiwan mag-isa sa panahong ito. And isunod ang panahon na talagang pumapasok na ang tubig sa kanyang mukha. At inaasahan niya na maaaring pumasok ang tubig sa kanyang ilong at bibig at maaaring hadlangan siyang huminga. Kaya naisip niya, imbes magpanik at sumigaw ng, tulungan niyo ako, pasensya na. Mukhang malalim ang iniisip niya at sinasabi, anong susunod kong gagawin? Ang susunod na hakbang, iniisip na niya na mayroong balbula, isang purge valve sa helmet, malapit sa helmet, kung saan pwede mong buksan ang balbula para mailabas ang hangin na nasa loob. Kaya iniisip niya, kung masyadong maraming tubig, bubuksan ko ito, ilalabas ko ang tubig mula sa helmet. Alam niyang kapag lumabas ang tubig, magyeyelo ito agad. Dahil negative 100 degrees sa labas kapag hindi ka naarawan at maaring mabarahan ang balbula. Pansamantalang solusyon lang ito, pero nakatulong para makausad. Ano ang ginawa niya? Best friend, huwag mong kalimutan ang best friend mo. Sabi niya, parang nasa kuweba ako, wala akong nakikita. Kinuha ko ulit ang kable ko at hinila ko ang kable ko para makabalik ako ng bulag sa airlock. Ito ang ginawa niya at pagdating niya sa airlock, tinulungan siya ng kanyang kasama na makapasok. At sa tingin ko, may magandang punto siya. Ibig kong sabihin, malinaw na ang paulit-ulit na pagsasanay ang nagligtas kay Luca noong araw na yon. Sa huli, dapat manatiling kalmado ang mga astronaut. Magplano, alamin ang opsyon, at gumawa ng tamang desisyon para mailigtas ang sarili. Oras na para bisitahin ang bagong pasilidad sa buwan. Nang bumisita ako, ilang linggo pa lang itong bukas at talagang kamangha-mangha ito. Mayroon itong 700 metro kwadradong testbed na puno ng lunar regolith simulant na parang alikabok ng buwan na ginawa nila dito sa Earth. Maligayang pagdating sa Luna. Sa palagay ko, ito ang pinakabagong pasilidad sa European Astronaut Center at isa rin sa pinakabago sa European Space Agency. Binuksan lang ito mga 2 linggo na ang nakalipas. Ang Luna ay tinatawag naming buwan sa lupa. Dito namin ginagaya yung buwan. Ang pasilidad na ito ang una sa uri nito at maraming gamit. Dati kapag nais magsanay bilang astronaut o subukan ng lunar rover, kailangan nila itong gawin sa maliit na testbed na gamit din sa National Aeronautics and Space Administration Mars rover. Kailangan nilang lumabas at gawin ito mismo sa disyerto. Pero nangangailangan ito ng oras at resources. At kapag umulan, sira na ang araw mo. Bukas na ito, kaya makikita mo na ang loob o nahanap mo na agad ang pinaka-interesanteng tanawin. Napakalaki nito. Ito ang moon testbed, mga 700 metro kwadrado ito. At gaano kalalim ang regulator? Sa karamihan ng lugar, 60 sentimetro ang lalim. Sapat na ang lalim para maramdaman mong naglalakad ka sa buhangin, hindi sa konkreto na may buhangin sa ibabaw. Sa kaliwa, makikita mo ang bunganga na may lalim na 3 metro. Doon namin gustong gawin ang mga aktibidad sa ilalim ng lupa.
Halimbawa, pwede mo itong gamitin para baguhin ang anyo ng lupa, gawing parang buwan, or gamitin sa pag-drill at paghukay. Naglagay kami ng mga target na nagsisimulate ng tubig, yelo at lava tube, kaya pwede ka nang mag-detect ng mga bagay gamit ang mga instrumento mula sa ibabaw. Tampok ng pasilidad ang Lunar Regolith Simulant sa pamamagitan ng pagsusuri ng totoong mga bato at alikabok mula sa buwan. Natukoy nila ang mga kemikal na komposisyon at nagawa nila itong muling likhain gamit ang batong bulkaniko at iba pang mga mineral na minina dito sa daigdig. Tinatawag nating simulant ang regolith, isang regular na simulant. Ito ang pinakamalapit na magagaya nating material mula sa ibabaw ng buwan, pero iba-iba ang simulant sa bawat bahagi ng mundo. Ginagamit namin ang European Astronaut Center ESA-A dahil dito ito nakalista sa European Astronaut Center. Mas pino ito kaysa karaniwang buhangin sa tabing dagat o iba pang lugar. Talagang parang alikabok ang pakiramdam nito at hindi buhangin, kaya pwede mo itong hawakan kung gusto mo. Kaya tuwing papasok ka doon, kailangan mong magsuot ng proteksyon. Parang mas pino siyang buhangin pero tama ka. Talagang parang alikabok ang pakiramdam. Oh, malagkit din siya. Dahil maaga at eksklusibo naming tinitingnan ang lunar facility, may ilang bagay pa na kailangang ikabit. Pero kapag nailagay na ang mga yon, siguradong magbabago ang lahat. Lilikha sila ng simulated na araw at mundo na magbibigay liwanag sa testbed. Pinakaastig sa ginagawa nila ay ang device na ikakabit sa bubong. Pangunahing nag-simulate ng gravity ng buwan na parang ginagawang puppet ang astronaut. Ibig kong sabihin, ito pa rin ang poster natin dito. Isa ito sa mga nakakatawa at kakaibang tampok na magkakaroon tayo sa Luna. Hindi pa nakakabit ang gravity offloading system na ginagaya ang gravity ng buwan. Ang mga astronaut natin ay naglalakad sa mga kable, kumbaga, At aabutin ito. at mababawasan ang bigat nila. Kung ikaw ay 100 kilo, hinahatak ka ng sistema pataas gamit ang 80 kilo. Pagkatapos, panahon ng pumasok at mag-explore. Kailangan muna naming magsuot ng safety gear bago pumasok. At sa tingin ko, medyo astig ang itsura namin. Nakakatuwa, kasi sabi nila sa susunod na buwan, bawal na pumasok sa pasilidad ang hindi aktibong nagsasanay. Baka ito na lang ang pagkakataon ng isang YouTuber na makapasok sa loob at talagang kamangha-mangha doon. Ibig kong sabihin, meron silang malalaking bato para sa mga astronaut na magsanay ng geology fieldwork. May 3 metrong lalim silang bunganga ng bulkan para pagsanayan ang paglabas dito. May scale model din sila ng tunay na lunar lander na ginagawa nila. Kaya mahalagang ulitin ang karaniwang ginagawa mo sa field at intindihin ang galaw mo. Gawin ito ng paulit-ulit sa parehong kapaligiran. Unawain kung paano ito gumagana at paano mapapabuti ang proseso sa paglipas ng panahon. Pero pagkatapos nagtatrabaho rin kami sa mga individual na kagamitan at mga kasangkapan, pati na rin sa mga spacesuit. Tinutuklas namin kung paano magtrabaho gamit ang spacesuit dito. Mahalaga ang mga emerhensya tulad ng kung paano mo haharapin ang mga astronaut na may kakulangan. Paano mo mailalabas ang isang nahulog sa bunganga ng bulkan? Hindi ko alam, pero iyon ang aming ambisyon sa huli. Anumang bagay, sino mang pupunta sa buwan balang araw ay kailangang dumaan muna rito at magsanay dito. Ganito talaga ang nagpapasabik sa akin tungkol sa hinaharap ng paggalugad ng kalawakan. Di na ako makapaghintay makita kung paano gagamitin ang pasilidad na ito sa paghahanda ng mga astronaut para sa mga misyon sa buwan sa mga darating na taon. Kung maaari kayong mag-like at mag-subscribe para magpatuloy kaming makagawa ng mga ganitong video, lubos ko itong ipagpapasalamat. Mag-comment kayo kung saan nyo gusto naming pumunta next.